Grabe, ano? So, bro mo kalaya mo yung comments and reactions kasi most of the time ako pag nasa social media, I don't really check on the comments kasi minsan nakaka-irrite eh. So, totoo lang, minsan nga copy-paste lang yung comments eh, right? But, yung mga ganong comments sa, uy, mali pala to, uy, hindi, sadali, ito yung date na yan, mali yan. So, it's a way pa rin pala, no, to identify whether it's correct or not. Pero meron pa ako isa eh, I want Julian to answer this, no? Syempre, lalo na sa mga kabataan na katulad nyo, right? May natin pag-usapan yung edad, pero yung mga katulad nyo na mga kabataan. Kasi ako personally, I do appreciate satire. I do appreciate parody. That's a personal I do appreciate it. Satire can be an art, but it can also be would you consider it also a bit of a dangerous when it comes to providing fake information, especially kapag hindi alam ng tao that it's actually satire. Kasi 'di ba dapat yung iba nakikita natin sa social media, they actually post na nagdi-disclaimer na it's a satire. But if it's not being posted as that, do you think that it can become dangerous with regard sa paniniwalaan ng tao? Do you think it would become dangerous for the viewers or for the readers of social media? Can you tell me more about that? Of course, it's dangerous. Kasi kung titignan natin, katulad nga ng satire na sinasabi niyo po, kasi kung titignan niyo sa social media platform, nagpapakalat na, ay, patay na pala si ganito. Ikaw naman, titignan mo, kasi idolo mo yung tao eh. Maniniwala ka agad, ay, patay na pala. Tapos wala namang satire na nakalagay, di ba? Kung titignan natin. So parang, siya eh, napaka-dangerous niya kung titignan ninyo. Kasi, mas maganda doon pa rin tayo sa legit source ng news kaysa sa satire lang na kung makikita nyo lang bigla-bigla sa platform ng social media nyo, napaka talaga niya. Grabe, pero ako talaga, kasi I really find satire funny as long as alam ko na satire talaga yun. Pero kasi hindi, nadali na rin ako talaga dyan na, uy, grabe, totoo ba to? Totoo ba talaga to? Nakakagulat, no? Nakakaloko talaga yung mga satire. Pero nakakatuwa din yung mga tao na nagsasatire na they actually, provide information na, oy, satire to. Yung paniwalaan to, katatawanan lang to. Right? Tapos, meron pang isa yung mga, yung mga clickbaits. Right? Would you also consider that as a part of giving out fake news to people? Would you consider that? Kayong dalawa, matanong ko kayo, would you consider that as also a useful tool for fake news? Ikaw, Admin Rich. Actually, maraming gumagawa sa mga clickbait na yan. Marami talagang gumagawa kasi very catchy, di ba? Pag tiningnan mo, ay parang makukuha mo kaagad yung atensyon ng tao. Pero, pag click naman nila, ang resulta, maiinis yung tao sa'yo. Kasi, yung inaasahan nila na laman ng video mo ay wala naman talaga. So, makikita mo sa comment section, minsan, minumura yung creator, yung content creator dahil dyan, no? So, para sa akin, kasi ako, ito opinion ko, para sa akin, hindi mo naman kailangang mag-clickbait para panoorin yung video mo, no? Para sa akin lang to, pero hindi ko pinapakialaman yung ibang content creator, no? Kung yan ang kanilang gusto, no? Kanya-kanya naman tayo eh. Pero para sa akin, hindi ko yun ginagawa. Minsan meron sa akin nagturo na, Admin Rich, ilagay mo to. Ang daming views niyan, ilagay mo to. Pero nag-isip ako, Lalagay ko ba? Hanggang sa hindi ko ginawa. Kasi parang sobrang clickbait. Ikaw, Julian. Oo nga, ikaw Julian. Clickbait. Sa clickbait naman kasi ang madalas nakikita ko yung bigla ka mapupunta doon sa store nila. Kunyari, tignan nyo tong comment na to. Ang kulit nito. Pag pindot mo, bigla ka mapupunta doon sa store na binibenta nung tao na nag-comment nun. So, pangit din siya kasi minsan, nagpo-post sila, shocking, controversial yung pinopost nila. Tapos, pag pindot naman nila, mapupunta ka naman sa ibang, sabihin na natin, video sila, post nila. Hindi naman yun yung controversial na gusto kong alamin, di ba? Actually, nadadali ako dyan, promise. Kasi may mga sinusundan ako sa mga social media na may mga wala lang naman makakatuwaan na information lang naman di ba? Tapos i-click ko, mapupunta ako sa mga online buying site. Parang, ano to? Asan na yung hinahanap ko, di ba? Parang, nakakainis naman. Pero, alam mo, by the way, we're gonna take a short break.
And when we get back, meron tayong kasama, okay, si TPL3 or si Politika Ensaymada at iba pa, and we're gonna patch her with her via Zoom. So we're gonna be coming back after a few break.